birthday sa inyong leader na si Kagawad Jerome Diasis. At happy birthday rin sa kanya. Birthday niya nung hapon yata o nung isang araw? 6 po. Isang araw. At binabati ko rin ang ating magandang kagawad na si Joy Kibano. Ang chairperson ng Jaguar Riders Club International. Pasensya na, walang nagbigay ng listahan ng mga ibang opisyal. Baka may makalimutan ang banggitin, kaya binabati ko kayong lahat. Kanina, medyo maaga ang dumating dito. Nauna ako sa karamihan sa inyo. Kasi medyo tight yung schedule ko. Alam niyo naman, basta Sabado, alam ni Joy, alam ni Jerome kung ano yung schedule namin pag Sabado, pag weekend. Sunod-sunod yan, patong-patong. Kaya medyo mahirap. Pero pinilit ko, dahil napaka-importante ng mga taong tumawag sa akin, Kagawad Jerome, Kagawad Joy. Siyempre, marami akong mga schedule, pero pinilit ko na nandito ngayon sa inyong piling. Alam ko kasi na kayong mga riders, ay napaka-importante ng inyong mga papel sa ating komunidad. Sapagkat hindi lamang enjoyment ang ginagawa ninyo. Alam ko na kayo ay nandito para tumulong sa ating komunidad. Una, sa kaayusan. Pangalawa, sa kapayapaan, peace and order. Pangatlo, sa inyong sarili rin. Para ipakita na kayo disiplinado, ipakita sa lipunan na habang kayo nag-iikot, pinapakita na ito ay isang disiplinadong grupo. Kasi alam nyo, sa ibang lugar, sa mga hindi masyadong nakakaintindi, kahit nasa States, pag nakita na maraming mga motorsiklo, ang tingin nila, naku, mga joyriders ito mga ito. Medyo mga tough guys ito mga ito. Mahirap na makigulo rito at baka tayo ang guluhin. Pero alam ko na hindi ganon ang inyong layunin. At hindi rin ganon ang layunin ng mga ibang mga riders club na aking kilala. Kaya parato ko ina-emphasize yan ang ating papel dito. Ipakita sa marami na tayo ay disiplinado. Nakamotorsiklo tayo, mga riders tayo, dumadaan tayo sa kali, pero hindi tayo para manggulo. Nag-i-enjoy tayo, pero at the same time, pinapakita natin na tayo ay maayos at hindi magulo. At yan naman ang reputasyon na nababalitaan ko pagdating sa Jaguars. Kaya binabati ko ang Jaguars sa inyong anibersaryo. Ang ilang anniversary na ito? First anniversary. At siyempre si Jerome naman at si Joy, silang dalawa, yan ang mga super aktibo na mga kagawad ng barangay San Antonio. Ewan ko kung hindi pa ako na-brief na gusto kung saan sa akin nagmula. Siguro karamihan sa inyo ay talaga pa taga-barangay San Antonio, no? Sa 4th State, at dito sa may Baliwan. Pero saan ba kayo, hindi mahalaga sa akin yan. Importante, maganda ang inyong layunin at yan ang nakikita ko. Kaya si Congressman Goles po, kung ano ang aking may tutulong, magsabi lang kayo. Kung kaya ko at kung si Jerome at si Joy ang humiling sa akin, handa akong magsilbi at magsuporta sa inyong asosasyon. Sabi lang kayo. Pero kung hindi ko magsasabi, hindi ko alam kung ano kailangan ninyo. Saan namin yan? Basta sinabi ni Jerome at saka ni Joy. At J and J pala, itong dalawang ito. JJR po. Ano? JJR. Yun. JJRG. Gusto ko lang gamitin ang pagkakataon ito para mag-ulat din sa inyo. Para malaman nyo rin kung paano pa tayo magkakatulungan. No? Una, yung programa ko, nakikita nyo naman, yung programa ko, pagtulong sa mga eskwelahan natin, tuloy-tuloy yung aking school building program. Lalo na dito sa San Antonio Elementary School at sa 4th State Elementary School at yung mga high school natin na pinupuntahan ng inyong mga anak. Kaya ako na turingan at ito yung pinagpapatuloy ko na siyang nagpagawa ng pinakamaraming school buildings sa Kalisayan ng Parañaque. Tuloy-tuloy yan. Pangalawa, mga kalye din. Marami tayong mga kalye na pinaayos at doon pa, noong pang 1992,
Yan na ang isa sa mga emphasis ko. Kaya kinilala rin ako na siyang nagpasimento at nagpakongkreto ng pinakamaraming kalye sa kasaysayan ng Parañaque. In fact, itong mga nakaraang mga linggo lamang, merong mga ilang kalye na tayo ay pinaayos na pinasimento. Yung doon sa San Pancracio, yung kabila, yung nauna na yung San Pancracio doon sa tabi ng simbahan, yung pinaayos natin doon sa Santa Cecilia. Meron tayo pa mga pinapaayos sa mga ibang lugar. At marami dyan ay dito sa loob ng Barangay San Antonio. Yung inyong barangay. Tuloy-tuloy din yan. At yung pangatlo, yung ating Coliseum program. Ako'y naniniwala na kayong lahat ay nakikinabang dito sa Coliseum program na ito. Meron tayong Coliseum na ngayon ay ginagawa doon sa loob ng Port State. Yung Area 7. Yan ay ginagawa na at siguro by mga October, November ay magkakaroon tayo ng blessing dyan sa Coliseum na yan. Sa ngayon, ang mga Coliseum na naipagawa na ni Congressman Coles ay mahigit 50 na at meron pang mahigit na 10 na either ginagawa na, malapit na matapos o kasisimula lamang. Kaya bago matapos itong taong ito, lalampas tayo ng 60 na covered courts na Coliseum na naipagawa at yan ang pinakamaraming covered courts na naipagawa hindi lamang sa Parañaque kundi sa buong Pilipinas. Yan ang kaya maraming gumagaya dito. Pilit nilang gayahin. Maraming mga congressmen na nagpunta na dito, pinag-aralan, humingi ng kopya ng ating mga design nitong Coliseum nito. At merong ilang probinsya na ginagaya nila yung ating konsepto ng Coliseum. At lalo na yung konsepto ng pagbibigay ng covered court sa ating mga school campuses. Kaya kung meron kayo anak na nag-aaral dito sa San Antonio Elementary School o kaya sa Port State Elementary School, sila ay nakikinabang dito. Hindi na kayo mag-aalala na pag umuulan ay baka mabasa yung mga bata. At meron tayong Coliseum na katulad niyan doon sa Moonwalk National High School, sa San Valley National High School, sa San Valley Elementary School at marami pang iba. Pagdating naman sa kalusugan, tuloy-tuloy yung ating programa para sa kalusugan. At dito, ako'y nakitiyak na ilan sa inyo ay nakinabang na rito. Alam mo, alam ni Joy ito, alam ni Jerome ito, yung aking PGH program. Alam niyo ba na itong PGH program na ito yung banderang program ko mula pa noong 1992. At mula nung ako'y makabalik bilang congressman noong 2004, mahigit ng mga 25,000 na mga residente ng Parañaque ang nakinabang dito sa PGH referral program natin. Kunting tulong yan. Ang importante, maipadala sila sa isa sa pinakakumpletong ospital sa ating bansa, yung Philippine General Hospital. Ang Philippine General Hospital ay isang katangi-tanging ospital na talagang ang daming dumadayo dyan. Yung mga partikang mga doktor ay gusto magpa-assign dyan, dalalan nila na marami silang matutuhan dyan. Kaya makakaasa kayo na pag ang pasyente ay dadalhin doon, magagaling na doktor mag-aaskas kanila. Yun lang, siyempre, dahilan sa ito ay isang charity program at marami ang pumupunta dyan, hindi lamang tayo. Yung hinihiling ko lang sa mga pupunta ron, ay pagtsagaan yung kailangan pumila ng konti. Diba? Kasi ganun talaga eh. Kung gusto nating makinabang dito sa ganitong klaseng serbisyo at marami rin nakikinabang dito, kailangan pagtyagaan natin yung pagpila. Yun lang hinihingi ko na pag-unawa. Yan yung PGH program natin. At kahit sino ay pwede dyan. Kaya kung meron kayong kakilala, kung meron kayong kamag-anak, o kaya kayo mismo, kung kailangan yan, makakuha kayo ng PGH referral program, hindi natin masasagot yung lahat, no? Pero makakatulong tayo ng konti. At alam niyo doon sa PGH, oras na meron kang hawak na referral galing kay Congressman Goles, agad na ibababa yung rate para sa inyo. Kaya yung pagpapaayos ng mata, katarata, at yung mga pangkaraniwang mga nararamdaman natin, mga sakit ng mga tao, mabababa yung rate bukod sa konting tulong na nagagaling sa akin. Meron tayong isang bagong programa din. Ito naman para sa mga kidney problem. Meron tayong pondo ngayon sa National Kidney Institute.
Siyempre, ang pinakamagaling, iwasan natin yung sakit ng kidney. Paano natin gagawin yan? Yung blood pressure natin, kailangan mababa. Iwasan natin na mataas ang blood pressure natin. Iwasan natin na kumain ng mga bagay-bagay na nakakasira ng kidney. Ano yan? Yung mga maalat, yung pag-inom, at marami pa. Pero just in case na kailangan yan, sa sino man sa inyo, kamag-anak ninyo, meron tayong National Kidney Institute program. At Jerome, Joy, ito isang bagay na in-extend ko sa mga miyembro ng Jaguars.